Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa babaeng si Jane, sinimulan niyang ikwento ang kanyang kabataan noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Nag-aaral si Jane sa isang paaralan sa Saigon at bakasyon na ngayon kaya umuwi siya sa kanilang bahay sa Sadec. Ang Sadec ay isang napakaliit na nayon. Doon, ang ina ni Jane ay nagpapatakbo ng isang paaralan para sa mga batang paslit. May dalawa siyang kapatid na lalaki. Ang nakatatandang kapatid na si Per ay napakabayolente. Palagi niyang inaapi si Jane at ang nakababatang kapatid nilang si Pablo. Palaging naninigarilyo si Per at nagnanakaw ng pera sa bahay at wala siyang anumang trabaho. Ang nakababatang kapatid ni Jane na si Pablo ay napakamahiyain. Palagi siyang umiiyak dahil sa mga problema na dulot ni Per. At sa ganitong sitwasyon, si Jane lamang ang sumusuporta sa kanya. Alam ng ina ni Jane na may bisyo si Per at nagnanakaw ng pera, subalit wala pa rin siyang ginagawa dahil si Per ang pinakamahal niya sa kanilang tatlong magkakapatid, bagay na hindi nagugustuhan ni Jane. Pagkatapos ng bakasyon, bumalik si Jane sa Saigon para mag-aral, ang kanyang ina lamang ang naghatid sa kanya. Maya-maya ay dumating ang bus sa tawiran ng ilog papunta sa tulay. Sa mismong tulay na iyon ay dumating din ang sasakyan ng isang mayamang pamilya. Bumaba ang isang lalaki na nagngangalang Tony. Napatingin siya kay Jane at naging kaakit-akit si Jane sa paningin ni Tony. Dahil noong mga panahong iyon ay walang mga babaeng nagsusuot ng sombrerong panlalaki, medyo awkward ang paraan ng pakikipag-usap ni Tony kay Jane, subalit hindi gaanong interesado ang dalaga sa kanya. Galing si Tony sa isang mayamang pamilyang Chino. Kakauwi lamang niya mula sa Paris matapos ang kanyang pag-aaral. Ang bahay nila ay nasa bahagi rin ng Saigon kaya inalok ni Tony si Jane na ihatid siya sa kanyang hostel gamit ang kanyang sasakyan, at pumayag naman ang dalaga. Nang maglaon, habang nasa sasakyan, malaya silang nag-uusap, subalit nagsinungaling si Jane kay Tony na 17 taong gulang na siya, at si Tony naman ay 32 taong gulang na. Pagkatapos ay ikinwento ni Tony ang tungkol sa kanyang negosyo habang nasa biyahe sila. Unti-unting naging mas malapit si Tony kay Jane, at napansin din ito ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay may isang taong nagmamahal sa kanya at gustong mapalapit sa kanya, kaya nagsimula rin itong magustuhan ni Jane. Makalipas ang ilang sandaling biyahe, nakarating sila sa hostel ni Jane at bumaba ng sasakyan ang dalaga bago ito tuluyan nagpaalam kay Tony. Habang kumakain ikinwento ni Jane sa kanyang kaibigan ang tungkol kay Tony. Kinabukasan, habang papunta si Jane sa paaralan, napansin niya ang sasakyan ni Tony malapit sa eskwelahan. Labis na ang pagmamahal ni Tony para sa dalaga kaya pumunta siya roon upang makita siya. Dahan-dahan lumapit si Jane sa sasakyan ni Tony at hinalikan ang bintana nito bago bumalik sa paaralan. Ibig sabihin, nahulog na rin ang loob ng dalaga kay Tony. Nang matapos ang kanyang klase, agad niyang hinanap si Tony, subalit wala na ito doon. Kinabukasan walang pasok sa paaralan, sumasayaw si Jane kasama ang kanyang kaibigan nang dumating si Tony sa ibaba, at nang malaman ito ng dalaga ay agad siyang bumaba upang puntahan si Tony. Umalis ang dalawa at dinala ni Tony si Jane sa isang silid na tinatawag niyang bachelor room. Ang bachelor room ay isang lugar kung saan nagsasaya ang mga lalaking Chino kasama ang mga babae. Hindi nagtagal ay nalaman ni Jane ang lahat. Inamin ni Tony na natatakot siyang mahalin ang dalaga dahil menor de edad pa siya at malaki ang agwat ng kanilang edad, kaya handa na sanang ihatid ni Tony pauwi si Jane, subalit sinabi ni Jane na nakahanda siya sa kung ano man ang mangyari. Pagkatapos ay hinubad ni Tony ang lahat ng damit ni Jane, at doon na naganap ang hindi dapat maganap. Matapos noon, nagsimulang magkwento si Jane tungkol sa kanyang sarili. Sinabi ng dalaga ang pangarap niyang magpatuloy sa pag-aaral at maging isang manunulat. Pagkatapos ay ikinwento niya kung gaano kalaki ang problemang pinansyal ng kanilang pamilya. Nalaman din ni Tony mula sa kanyang driver ang tungkol sa pamilya ni Jane, lalo na ang nakatatandang kapatid nitong si Per na labis ang paninigarilyo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, inisip ni Tony na baka pera lamang ang dahilan kung bakit lumapit si Jane sa kanya. Noong una ay itinanggi ito ni Jane, subalit iyon talaga ang katotohanan. Sa sumunod na araw, muli silang nagkita upang gumawa ng milagro, at nanatili sila sa bachelor room sa buong maghapon. Kinagabihan, dinala ni Tony si Jane sa isang kainan. Doon ay malinaw na sinabi ni Tony na hindi sila maaaring magpakasal sa hinaharap dahil Chino siya, at maaari lamang siyang magpakasal sa isang babaeng Chino. Subalit masayang sinabi ng dalaga na hindi rin naman niya gusto ang mga lalaking Chino. Pagbalik sa hostel, makikita nating na tila malungkot ang dalaga.
Marahil ay hindi niya nagustuhan ang usapan tungkol sa kasal, at ipinakita nito na tunay na ring nahuhulog ang loob ni Jane kay Tony. Isang araw ay bumalik si Jane sa sadek sakay ng sasakyan ni Tony. Nang makita ng kanyang ina ang sasakyan ay naghinala ito. Dumating din ang isang telegrama mula sa hostel dahil 2 gabi at 2 araw na wala si Jane doon. Dahil doon ay ikinwento ni Jane sa kanyang pamilya ang tungkol kay Tony, at sa mayaman nitong pamilya, subalit hindi niya sinabi ang tungkol sa kanilang relasyon. Matapos noon, isinama ni Tony ang pamilya ni Jane sa isang hapunan sa mamahalin hotel. Doon ay ikinwento ni Tony ang tungkol sa kanyang pamilya, subalit walang interesado sa kanyang sinasabi dahil abala ang lahat sa pagkain. Hindi nagtagal ay naunawaan din ito ni Tony. Ang totoo ay gusto lamang siyang gamitin ng pamilya ni Jane upang mabayaran ang lahat ng kanilang utang gamit ang kanyang pera. Matapos noon, nagtungo sina Tony at Jane sa bachelor room, at nauwi na naman ang dalawang mahilig sa paggawa ng milagro. Pagkatapos ay humingi si Jane ng pera para ibigay sa kanyang ina at agad naman itong binigyan ni Tony. Ngayon ay hindi na pag-ibig ang mahalaga dito. Kailangan ni Tony si Jane para sa kanyang pagnanasa, at kailangan naman ni Jane si Tony para sa pera. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Jane sa hostel upang kunin ang pera, at nalaman na ng lahat ng babae sa hostel ang relasyon ni Jane sa mas matanda sa kanya kaya nagsimula silang umiwas sa kanya. Subalit wala itong naging epekto para kay Jane, dahil sa susunod na taon ay pupunta siya sa France upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nang malaman ito ni Tony ay ibinigay niya kay Jane ang singsing ng kanyang ina bilang alaala. Dahil sa labis na pagmamahal ni Tony kay Jane, nagtungo siya sa kanyang ama upang hilingin na payagan siyang pakasalan si Jane. Subalit malinaw na sinabi ng kanyang ama na mas gugustuhin pa niyang mamatay si Tony kaysa magpakasal ito sa isang babae na hindi naman Chino. Dahil noong mga panahong iyon, itinuturing na napakasama ang pagpapakasal ng isang lalaking Chino sa isang babaeng Pranses, kaya labis ang pagtanggi ng ama ni Tony. Sinabi ni Tony ang lahat ng ito kay Jane, ipinaliwanag din niya na kung tatakas siya at pakakasalan si Jane, wala siyang makukuhang mana mula sa kanilang pamilya. Pagkarinig nito, nagsinungaling si Jane at sinabi niyang hindi na niya mahal si Tony. Habang nasa bachelor room sila, ikinwento ni Tony ang tungkol sa magiging asawa niya. Labis siyang nalulungkot habang sinasabi ito dahil pagkatapos ng kasal ay kailangan na niyang iwan si Jane. Kinabukasan, muling bumalik si Jane sa sadek sakay ng sasakyan ni Tony, subalit napansin niya ang singsing ni Tony at alam niyang napilitan si Tony na ibigay iyon sa kanya, dahil alam niyang alaala iyon ng kanyang ina. Pagdating sa kanilang bahay, naghinala si Per na natulog na si Jane kasama si Tony kaya nag-away ng matindi ang dalawa. Kinabukasan, ipinadala si Per sa ibang bansa para magtrabaho. Medyo nalungkot ang ina ni Jane dahil dito, subalit sina Jane at Pablo ay labis na natuwa dahil matagal na nilang hinihintay ang araw na iyon. Matapos noon, nagtungo si Jane sa bachelor room, at inabutan niya si Tony na lumala ang kalagayan dahil ikakasal na siya sa susunod na araw. Nangako naman si Jane na kahit kasal na siya ay magkikita pa rin sila kahit sa isang huling pagkakataon. Matapos noon, makikita ang kasal ni Tony, habang si Jane ay pinapanood lamang siya mula sa malayo. Sa sadek, nagsimulang maghanda ang buong pamilya ni Jane para pumunta sa France. Dito natin nalaman na dahil sa tulong ni Tony kaya makakapunta sa France ang buong pamilya ni Jane. Bago umalis papuntang France, pumunta si Jane sa bachelor room upang makipagkita kay Tony. Subalit kahit maghapon siyang naghintay doon, walang dumating na Tony. Dahil doon ay malungkot na umalis ang dalaga. Kinabukasan, nang paalis na ang buong pamilya ni Jane papuntang France, nakita niya ang sasakyan ni Tony sa pantalan, at napagtanto niyang pumunta si Tony upang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Nang gabing iyon, habang nakikinig sa musika, tuluyan nang napaiyak si Jane habang inaalala ang mga masasayang pinagsamahan nila ni Tony. Makalipas ang maraming taon, naging matagumpay na manunulat si Jane. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Tony. Sinabi nito na kahit pagkatapos ng kanyang kasal ay mahal pa rin niya si Jane, at patuloy niya pa rin itong mamahalin hanggang sa kanyang kamatayan. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.